Okay, so ito yung ating pang 18 tutorial. Yung ito topic natin ngayon ay kung paano i-manage or mag-implement ng conditional access policy. So, napakaganda po ito. And gamitin din po ito lalo na sa production. And yun, first step, punta na tayo sa first step. So, first step ay i-disable muna natin yung security defaults. So, kasi yung security defaults niyan, nandito yan sa overview. Properties. So, dito sa tenant ng enta.microsoft.com. So, yan. Andito yung security defaults. So, makikita natin dito, manage security defaults. Yan. So, 99%. By using multi-factor authentication, is feature that security defaults provide. So, by default ay meron ng multi-factor lahat. So, ngayon ay mag-implement tayo kasi 'di ba may mga account kasi na ginagamit sa production na hindi kailangan kailangan ng multi-factor authentication like yung mga service account. And so magkaka-issue kasi siya kapag gawan mo siya ng multi-factor or MFA. So instead of putting or making or applying multi-factor ay iba-block na lang natin, di ba? So sa mga application like Auth365 ganoon, yung mga ginagamit na mga hacker na pang login. So ngayon mag-test tayo. Yan, disable muna natin to. Since sa akin kasi naka-disable na siya. Yan. Naka-disable na siya. By disable ko na siya. So ayun lang po, manage security defaults. So, disabled muna natin. Once disabled, save. So punta tayo sa conditional access policy. Punta tayo sa yan. So intra ID, conditional access. Yan. So wala akong policies. Tingnan natin. Ayan, so meron akong policies. So MFA for all Auth365 apps. So yan, so ito yung ginawa ko. Naka-off lang siya. So try natin gumawa ng MFA. New policy. Like for example, isang user ay deny natin yung access sa OneDrive or sabihin na lang natin sa Teams na lang, sa Teams yan. Sabihin natin si Mary to deny Teams. Yan. So ayun na, select tayo ng user, selected users. Pwede kang gumawa ng group na lang. Yan, diba? So ganda yung kapag may group ka. Hindi naman nila kailangan ng Teams. Yan. So select tayo ng users dito, si Mary Lou. Select. Yan. So target resources. Sabi ko kanina yung Teams. So select resources. Select. Ayan. Resources, select. Pwede naman lahat ng Office 365. So, Teams. Teams channels and services. So, Teams services. Pwede na siguro yan. So, select. Network. Ito yung parang i-filter out mo kung alam mo yung IP address ni Mary Lou. Yan, so dito, hindi natin i-configure to. And so, conditions, ano ba yung condition niya? Like, user risk, yan, kapag yung risk niya ay pasok dito sa high, medium, so mag-apply itong policy na to.
Ganun din sign address, ganun din. And yan. So, pwede din device platforms kung like for example, sa iOS, magamit siya ng Teams sa iOS, sa iPhone. And kapag pasok yan, hindi siya yan. So, ibablock siya sa pag-access ng ng Teams. So, ganun. So, locations, kung saan sa locations, depende sa locations kung yan. So, dito kasi sa locations is yung parang IP address yung base niya. Yan. Sa client apps, kung gumagamit siya ng anong browser, nung siya nag-access ng Teams, kapag gumagamit siya ng Chrome, yan, hindi siya pwedeng gumamit ng Teams dun sa Chrome. Yan. So, devices yan. So, okay. So, ayun. So, ganun po. Condition. So, access control. So, dito natin makikita. So, grant access, ang gagawin natin is block. So, hindi talaga siya makaka-access ng Teams. Grant access. So, pwede naman kapag gumagamit siya ng Teams, ay require natin yung multi-factor authentication. So, require din natin authentication strength. And require device to be marked as compliant. So, yan. So, require din natin mag-join sa hybrid in-trying device. Yan. So, require din natin. So, pwede yan. Ganyan. Pag chinek natin lahat to, mas secure yan. Pero ngayon ay try natin i-block lang. Dapat wala talaga siyang access sa Teams. So, require all the selected controls. And so, select natin session. Mostly hindi ko na to ginagawa. So leave it blank na lang. So, ito wag natin kalimutan, i-on natin to. So, create. So, yan. So, try natin i-login si Merilu sa Office 365. May license si kung check natin si Merilu, punta tayo sa admin 365 users, active users. Si Merilu ay merong F1 license. So, ibig sabihin pwede siya mag-access ng browser. So, any Office 365 through browser. Ganun yung capability ng F1 license. So, sign in natin si Merilu. Yan. Sign in. Yes. And apps. Yan, so may mga apps na siya dito. Ito yung mga available apps sa license na yun. So, try natin sa OneDrive kung makaka-access siya. Yan, may access sa OneDrive. Sa SharePoint mukhang wala dito access. Meron din siyang access sa SharePoint. Meron yan. Ayan, so try natin sa Teams. Sign in. Merilu. Yan. So, ito yung magpo-prompt sa kanya. You don't have access to this. Okay? So, ganyan pong nagagawa ng conditional access policy. And, ayun lang po ang ating tutorial for today. Thank you so much. Bye.